3 sa 4 na lumubog na barko sa Malapascua na ang aming nasisisid. Ang MV Doña Marilyn, Tapilon Wreck. At ang ikatlo ay ang pinakamalalim sa lahat, ang Pioneer Wreck. Mahalagang may dokumento na ngayon ang Pioneer Wreck bago pa ito maglaho. Dahil darating ang panahon na masisira din ang porma nito dahil sa pagkabulok at pagguho ng mga bakal. Sa 50 metro lang na haba, halos kalahati lang raw ito ng Doña Marilyn. Hindi rin alam ang tunay na pagkakakilanlan ng barko. Yung Pioneer na yon, well, may mga speculations na kasi merong sinasabing Pioneer Cebu na barkong lumubog daw yon noong 1966 sa hindi pa malamang dahilan. Parang ang sinasabi ng mga locals dito, hindi yun yung Pioneer Cebu. May mga speculations na mukhang itong Pioneer na ito, pinangalan lang dun sa Pioneer, pero ito talaga yung Mogami Maru. Yung Mogami Maru, isa siyang fishing trawler na kinonvert into a Japanese ship for the Navy. So parang ginamit siya nung World War II rin. At binomba raw ito nung panahon na yon, nung World War II, kaya siya lumubog. Pero right now, talagang wala tayong kasiguruhan kung it's either the Pioneer Cebu or Mogami Maru nga siya. Kung World War II ship nga ang barkong ito, may halos 70 taon na rin itong nakalubog. Pero buo pa ang buo o nguso ng barko. Ang isang malaking baril na kinapitan na ng mga korales. Nakatayo pa rin ang isang hagdan. Pati na istruktura ng iba't ibang kwarto o cabin sa bandang gitna. Mukhang nasira sa pagsabog ang wasak-wasak nitong likuran o stern. Sa kwento ni Poby, tsaka nakita ko rin sa video, na parang one piece pa rin yung barko eh. Hindi naman siya naputol. Tapos, nandun pa yung yung stern, yung pinaka-deck niya. Sa paghahanap sa mga bakas ng tunay na pagkakakilanlan ng Pioneer, papasukin pa ni Poby ang kaloob-looban ng barko. At mula sa napreserba nitong istruktura, susubukan naming hanapin at buuin kung ano ba ang orihinal nitong itsura bago ito lumubog. Ako si Mariz Umali, born to be wild.